Ang mga Pilipino ay kilala bilang mga family-oriented na mga individual na malaki ang pagpapahalaga sa mga miyembro ng pamilya. Mayroong pagkukusa at higit sa lahat, pag-aalala sa kanilang mga magulang. Subalit, hindi lahat ng mga Pilipino, maski ibang mga tao, ay inaalagaan at sinusuportahan ang kanilang pamilya hanggang sa pagtagal. Sa isang maliit na institusyon na nagsisilbing santuaryo na puno ng kalinga at malasakit para sa mga matatandang mahihirap, may sakit at kapansanan, pati na ng mga napag-iwanan at nabaliwalanan ng lipunan. Ngunit, sa likod ng kanilang mga ngiti ay puno ng mga lihim na kwento ng mga taong binaliwala at kinalimutan ng sarili nilang pamilya. Dito sa bayan ng Indang, mararating natin ang tahimik na barangay ng Carasuchi, kung saan matatagpuan ang isang tirahan para sa mga matatanda, ang San Jose Balay Alima Foundation, o mas kilala sa tawag na Bahay Kalinga. Sa pangalan pa lamang nito ay mahihinuha na natin na nagsisilbi itong kanlungan ng mga taong napaglipasan na ng panahon. Natawag na lang tayo sa mga staff nila. Sisi po, tao po. Meron po kami kasama nyo dito sa ID. Sa pagkakataong ito, ay pinapunta ang aming grupo sa loob ng kanilang tanggapan upang makatagpo ang ating makakasama ngayong araw. Morning po. Good morning. Good morning po. Yan. Welcome to San Jose Balay Alima Foundation. Good morning po. Ako po si Luis. Good morning po. Good morning. Oh, di ba? Siyempre po, gusto po muna namin alamin, paano po kayo nagsimula ito pong inyong lugar? Actually, ito ay isang foundation, no? So, ang may-ari ng foundation na ito is si Ma'am Rosemary Tan Galea. Yung na-meet ko po kanina. Yes. Ang ating San Jose Balay Alima Foundation is 31 years na siya, no? So, 3 dekada na ang dumaan. So, ang San Jose Balay Alima Foundation is non-government profit. NGO po siya na po. NGO. So, since private siya, so, ang inaasahan lang po natin is ang mga tulong ng iba't ibang mga tao na kusang tumutulong at nagbibigay at talagang minsan ang iba ay monthly, minsan ay quarterly na bumibisita sa ating foundation. Yes po. So, ito po yung aming clinic of our elders and the quarters ng male and female. So, proceed na po tayo sa function hall. So ito po yung function hall. Function hall nila. Dito tinitipon-tipon yung mga paupuin mo muna elders natin. Tara, let's meet them. Hello po, good morning po. Good morning po. Ano po? Good morning po. Kumusta po? Tatay Conrad, magandang umaga po. Ako po si Luis. Mula po ako sa Cavite State University. Diyan lang po sa May Indang. Tanong ko lang po, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po kayo kumusta po kayo bilang inaalagaan po ngayon dito? Ayos lang naman. Ayos lang naman po. Masigla naman po, gano'n. Masigla. Okay. Meron po bang dahilan kung bakit po kayo nandito ngayon, gano'n? Yun po. Hinatid nila ako dito. Sabi nila, masakit daw ako. Sa akin, parang wala akong nararamdaman. Wala po kayo nararamdaman. Pero sino po yung isa po sa mga naghatid sa inyo? Ang mga kapalit kasama.
Mga ano po? mga kapalit kasama. Okay po. Umaasa pa rin po ba kayo na hanggang ngayon babalik po sila? Minsan naman, kung sinusumbong sila, dinadalaw nila ako dito. Kamukha ngayon, sabi nila magpapasokan daw, wala daw na rider. Galang beses na ako pinunta dito, hindi na ulo. Pero, wala naman po kayo ng sabihin natin sama ng loob po sa kanila. Wala naman. Wala naman po. Masaya po kayo dito, nakasama niyo po yung mga at sabihin po natin, young at heart po ng mga kasama niyo po dito. Masaya naman po kayo. Masaya naman. Maraming salamat po. So, si nanay po yung sinabi niyo pong pinaka-oldest. Ilan taon na po? 96 years old. 96 years old. So, paano po siya nakarating dito? So, si Nanay Erlinda is one of our oldest na abandoned lola kasi 8 years na siya dito sa San Jose, 8 Balay years na po. Alima. Ngayon, dinala po siya ng isang barangay na refer po dito sa San Jose, Balay Alima. Okay. So, dinala siya dito. So, kasi dinampot siya ng barangay dahil pa gala-gala na lang siya. So, ang kagandahan, dito naman siya dinala sa San Jose, Balay Opo, Alima. para maayos din pong natututukan. So far ngayon naman, siya naman ay makakalakad. Pero mahinang Bahagyang-bahagya lang po talaga. Bahagyang-bahagya lang. So, when it comes to pagkain, nakakasubo siya ng normal naman. So, ayan. So, 8 years, medyo pangalawa siya kay Ate Marina na pinakamatagal na nag-stay dito sa San Jose, Balay Alima. So, ano po yung parang nag-udyok po sa inyo para ito po yung kunin yung sabihin natin trabaho niyo po ganun? Ito po yung nagustuhan ko kasi po dito lang po ako sa loob ng pension. Kasi po yung paa ko hindi ko po kaya sa ibang maglakad. May pilay po kasi ako. Kaya ito po ang nagustuhan kong trabaho. Saka tumutulong po sa mga lola. Masasabi niyo po bang parang pagtawag po ng Diyos yung ginagawa niyo po ngayon na pagtulong sa mga lola? Meron po bang nagsilbing inspirasyon po sa inyo para ito po yung kunin niyo pong trabaho, ganun gaya po ng mga, sino po yung mga? Yung dalawang anak ko po, na pasok po siya sa sa school. Para makatapos po siya ng grade 12. Ng grade 12 po. Opo. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Nung una, inaakala ko rin kasi na parang yung mahirap sila makasalamuha din, gano'n, dahil alam naman natin may edad na, gano'n. Saka, kung titignan din nga natin, medyo mahina sila. Pero kung sa totoo lang, ang babait nila talaga. Napaka-sincere nila, gano'n. Kahit nadala nila yung pagiging mabuting tao nila hanggang sa pagtanda nila. Sana hopefully makabalik din kami dito sa lalong madaling panahon. Marami kaming natutunan. So dito tayo, Luis, para makita nyo ang aming area ng yan, ito yung aming yan. Hanggang napansin po namin na yung pangalan po ng organisasyon is San Jose. So, bakit po kaya San Jose yung napiling ang pangalan po ng San organisasyon? Jose is one of the patron na pinaka-paborito ni Ma'am Rosemary. So, since ang kanyang paborito na patron is San Jose, tapos siya ay isa sa Bisaya. So, ang ginawa niya, so sa dami ng narehistro na bahay kalinga, ang ginawa ngayon ng SEC, binago ang pangalan ng San Jose. So, ang ginawa niya, since Bisaya siya, ginawa niya itong San Jose Balay Alima Foundation Incorporated, which is Katulad ni Maria at ni Jesus na nooy nasa pagkakandili ni San Jose,
Ang mga matatanda naman ang tumatahan sa mapag-arugang santuaryong ito na nakapangalan sa kanya. Bilang isang foundation na nakapangalan kay San Jose, narito ang kapilya ni San Jose kung saan sandali kaming nanalangin upang magpasalamat sa matagumpay na pakikisalamuha sa mga matatanda. So ito yung aming chapel, the Chapel of San Jose Balay Alima Foundation. Ayan, ito po ang aming napakasimpleng chapel, pero God is good. Habang kami ay nananalangin, pumukaw sa aking mata ang banga na naroon sa ibaba ng krusipiho. Yung urn ng aming Nanay Perla, she is 101 years old. So she is one of our abandoned nanay. So until now, hinihintay namin kung sinong relatives, kamag-anak, mahal sa buhay, nakukuha sa kanyang labi, no? So, due process po tayo, madali lang. So, ayan po, love the love namin si Nanay Perla kasi until now, even though pinag-social media namin siya, ini-inform namin lahat ng mga bisita, so wala pa rin nagkiklaim kay Nanay Perla. So, ayan. Nakalulungkot isipin na sa lugar na ito, nabubuhay man o sumakabilang buhay na, ay hindi pa rin nila makakapiling ang kanilang mga mahal. Anong pagsubok naman kaya ang kasalukuyang hinaharap ng mga haligi ng lugar na ito? Since pagdating ko dito within 8 months na ako dito, no, sa San Jose Balay Alima, unang pinakamalaking pagsubok namin is yung umangat ang tubig doon sa aming chapel kasama ang Corsinio area. Because of what po, ma'am? Dahil yun sa napakalakas na tubig na dumaloy po dito. Dito kasi parang kami po yung nagsasalo lahat ng tubig mula sa taas hanggang doon sa likod po ng aming area na kung saan boundary po yun ng between Kulidisma at saka itong sa San Jose. So, nagbara po yung tubig. So, umangat siya bigla. So, lahat ng gamit namin sa chapel, nababasa siya, nasira, at saka yung lahat ng aming inaalagaan na pato, manok, so nagkandamatay sila. So far, bukod po doon sa pagsubok lang ay nakakaraos naman kami lalo na. Pero may mga pagkakataon po siguro na sabihin natin, gusto niyo na pong subuko, gano'n dahil sa pagod. Minsan gusto ko na umuwi kasi napakagod na din ako. Pero niisip ko yung pamilya ko, gusto kong tulungan. Kaya eto, bumabalik pa rin ako dito. Opo, pero yung iba po kasi sinasabi, yung ibang tao naaalagaan nila pero yung sarili nilang mga anak hindi po nila naaalagaan. Kayo po ba, may naramdaman na po kayong ganun dati? Sa akin pareho lang po. Pareho lang po? Oo, anak at saka mga lola. Yung sarili. Ilan lamang sila sa 13 matatandang kasalukuyang nakatira at inaalagaan ng 3 tagapangalaga at iba pang mga volunteers dito sa San Jose Balay Alima Foundation. Mag-anak ka at bumuo ka ng pamilya para pagtanda mo ay may mag-alaga sa iyo. Ito ang madalas na sinasambit ng mga matatanda sa atin. Ngunit sa lumipas na maghapon naming karanasan, hindi palagi ito ang kaso. Napagtanto naming hindi sa lahat ng pagkakataon ay mas makapal ang dugo kaysa sa tubig. Nasaan na kaya ang mga taong minsang inibig, inaruga at inakay nila? Sa panahon na pera at antas sa buhay ang nagiging sukatan ng nakararami, ang mga institusyon katulad ng Bahay Kalinga ay patuloy na nagtataguyod at mayroong malakas na paniniwala na ang pagtulong sa mga may sakit, kapansanan, mga inabandonan ng pamilya, pati na ng mga matatandang nagpalaboy-laboy sa kalsada ay karapat-dapat lang magkaroon ng kaparehong pagmamahal at malasakit. Isang lugar kung saan para sa kanila ay isang paraiso na nagsisilbing apoy ng pag-asa
para sa kanilang mga ngiti na punong-puno ng ligaya. Sa isang madilim na mundo, matang lumuluha, pusong naghihintay, labis na kalungkutan. Ngunit sa bawat pintig, may naririnig na sa isang madilim na mundo, matang lumuluhang, pusong naghihintay, labis na kalungkutan. Ngunit sa bawat pintig, may naririnig na may pusong nagmamalasakit, may kamay na dumadamay, nasa'yo laging kakapit. Huwag mong isipin na buhay ay tapos na, pag-ibig na